May mga umaga na sa pagmulat ng mga mata ni Sinag, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila hindi nababawasan kahit pa 6 na taon na ang lumipas. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang nawawalang piraso. Bago siya pumasok sa eskwela, binuksan niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, maingat na nakatupi ang mga damit, sanggol, na hindi kailanman naisuot. May isang pares ng medyas na kasinliit lamang ng kanyang hinlalaki, isang bonnet na may buldang maliliit na bulaklak, at isang puting lampin. Hinaplos niya ang mga ito at, gaya ng dati, ipinikit ang mga mata para subukang alalahanin ang isang mukha na hindi niya kailanman nasilayan. Ang amoy ng pulbos ng sanggol ay tila nanatili pa rin sa mga damit. Isang malupit na paalala ng isang pangarap na naging isang bangungot. Sinag, mahuhuli ka na. Ang boses ng kanyang asawang si Lakas, mula sa labas ng kwarto. Mabilis niyang isinara ang bawol, pinunasan ng isang takas na luha, at inayos ang sarili. Susunod na, mahal. Sa paaralan ng bagong umaga, si Ginang Sinag Jimenez ay isang ilaw ng inspirasyon. Ang kanyang mga ngiti ay laging abot, tenga, at ang kanyang pasensya sa mga bata ay walang hanggan. Ito ang kanyang naging kanlungan, ang pagtuturo, ang pag-aalaga sa mga anak ng iba. Dito, pansamantala niyang nalilimutan ng sarili niyang kawalan. Sinag, heto na pala ang mga folder ng mga bagong transfer para sa grade level mo, sabi ni Ginang Ramos, ang kanilang punong guro, habang inaabot sa kanya ang isang salansa ng mga brown envelope. Pakihanay na lang sa listahan natin. Sige po, ma'am, magalang niyang sagot. Dala ang mga folder papunta sa kanyang mesa sa faculty room. Isa niyang binuksan ng mga ito. Ang karaniwan lang ang mga pangalan, mga pamilya na apelido. Ngunit sa 4 na folder, biglang natigil ang kanyang paghinga. Tila huminto ang ikot ng mundo. Sa itaas ng papel, nakasulat sa malinaw na pagkakatitik ang isang pangalan na bumuhay sa lahat ng sakit at pangarap na matagal na niyang ibinaon, Iraya. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa sahig ng tahimik na faculty room. Pinasa niya ulit ang pangalan. Dahan, bawat letra ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Iraya. Iyon ang pangalang pinili nila ni Lakas. Ang pangalang isinulat niya ng paulit-ulit sa isang kuwaderno habang hinihintay ang pagsilang nito. Nanginginig ang mga kamay na binasa niya ang iba pang impormasyon. Araw ng kapanganakan, 9 ng Setyembre. Ang puso ni Sinag ay nagsimulang dumagundong na parang tangbol. Iyon din ang araw na yon. Ang araw na dinala siya sa ospital. Ang araw na sinabi ni Lakas na nawala ang kanilang anghel. Diyos ko, halos pabulong niyang sabi. Okay ka lang, Sinag? Tanong ng isang katabi niyang guro, napansin ang kanyang pamumutla. Tumango lang si Sinag, hindi mayaris ang tingin sa papel. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nagkataon lang. Maraming kaparehong pangalan, maraming kaparehong kaarawan. Ngunit nang mabasa niya ang susunod na linya, gumuho ang lahat ng kanyang aalinlangan. Sa ilalim ng mga natatanging marka, nakasulat, maliit na peklat sa kanang balikat. Bago pa man siya manganak, sinabi ng doktor na may maliit na marka ang sanggol sa ultrasound. Isang maliit na peklat na parang tudok. Isang sikretong tanging siya, ang kanyang doktor, at si Lakas lamang ang nakakaalam. Hindi na niya namalayan ng oras. Nang tumunog ang bell, para sa resas, tila siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Mula sa bintana ng faculty room, tanaw niya ang mga batang nagtatakbuhan sa school grounds. Automatikong hinanap ng kanyang mga mata ang isang mukha
na hindi niya kilala, ngunit tila kinakabisado ng kanyang kaluluwa. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ito, isang batang babae na may buhok, na itim, nakatali sa 2 tirintas. Nakikipaghabulan ito sa mga kalaro, at ang tawa nito ay tila musika na umabot hanggang sa kinatatayuan niya. May isang pamilyar na paghila sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Iyon ba si Hiraya? Kinailangan niyang makasiguro. Nang hapon na yon, habang naglalakad ang mga bata palabas ng silid, aralan, lumapit si Sinag sa bata. Ang ngiti sa kanyang labi ay pilit, itinatago ang kabang gumuguhit sa kanyang puso. Hiraya, ama ba? Malambing niyang tanong. Tumingala ang bata. Ang mga mata nito'y bilugan at puno ng kuryosidad. Opo, Ma'am Jimenez. Napakaganda naman ng pangalan mo, sabi ni Sinag. Ang boses niya, bahagyang nanginginig. Nagkunwari siyang may inaabot sa kanyang bag at sinasadyang nahulog ang kanyang ballpen malapit sa paanan ng bata. Ay, naku, agad na yumuko si Hiraya upang kunin ito. Sa pagyuko ng bata, bahagyang lumaylay ang kuwelyo ng uniforme nito. At doon, sa kanang balikat ng bata, sa balat nitong kayumanggi, nakita ni Sinag ang isang maliit, mapusyaw na peklat. Eksakto. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga boses ng ibang bata sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang peklat na yon, ang patunay, ang marka ng kanyang anak. Hindi na niya namalayan ang oras. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Paulit na umikot sa isip niya ang lahat, ang pangalan, ang kaarawan, ang peklat. Paano? Akit? Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala, hawak ang folder ni Hiraya. Ang litrato ng bata sa papel ay tila nakatitig sa kanya, nagtatanong. Ang isip niya ay isang malaking sigaw. Igla, narinig niya ang tunog ng susi sa pinto. Umukas ito at pumasok si Lakas, mas maaga, kaysa sa karaniwan. Naabutan siya nitong nakatayo roon, tulala, hawak ang papel, na siyang susi sa isang katotohanang maaring sumira sa kanilang lahat. Kumunot ang noo ni Lakas. Akas sa mukha nito ang pagkainis. Sinag. Anong tinitingnan mo diyan? Agad na ibinaba ni Sinag ang folder sa mesa. Tila ba isa itong nagbabagang uling na biglang napahawak sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, ito ba? Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Folder lang ng mga bagong estudyante. Mahal. Inaayos ko lang para bukas. Lumapit si Lakas, at sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang folder mula sa mesa. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng kaba sa buong sistema ni Sinag. Tiningnan ni Lakas ang pangalan sa labas. Pagkatapos, pinuklat ito at sinulyapan ng laman. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit may kakaibang higpit sa kanyang panga. Hiraya, basa niya sa pangalan. Ang boses ay walang emosyon. Magandang pangalan. Ibinalik niya ang folder sa mesa na may kasamang bahagyang puwersa. Trabaho pa rin, kahit nasa bahay ka na. Magpahinga ka naman, Sinag. Mayroong pamilyar na awtoridad sa kanyang boses. Ang uri ng aalala na mas parang isang utos kaysa sa isang mungkahi. Ngunit sa pagkakataong iyon, narinig ito ni Sinag sa ibang paraan. Iyon ay isang babala, isang pader, na biglang itinayo sa pagitan nila. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok.
Nakahiga siya sa tabi ni Lakas, pinakikiramdaman ng bawat paghinga nito. Ang lalaking katabi niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ay bigla na lang naging isang estranghero. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog nito, dahan siyang bumangon, dala ang kanyang telepono. Pumasok siya sa banyo, at marahang isinara ang pinto. Sa dilim, ang liwanag mula sa screen ay tila nakakasilaw. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang copy niya ang isang pangalan sa search bar ng social media, Mahalina Rosales. Lumabas ang isang profile. Isang magandang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti. Sa unang tingin, mukha siyang mabait, malambing. Pero habang tinititigan ni Sinag ang mga larawan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang screen. Tiningnan ang mga nakatag na larawan mula 6, 7, 8 taon na ang nakalipas. At doon niya nakita isang group picture sa isang party. Nakatayo si Mahalina sa tabi ng isang lalaki. Nakayakap ang lalaki sa kanya at pareho silang tumatawa. Ang lalaking iyon ay si Lakas. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Isa pang larawan sa isang restaurant naman. Silang dalawa lang, magkaharap sa isang mesa, may hawak na kopitan ng alak. Ang caption, "Good times with good friends." Pero ang mga tingin na ipinupukol nila sa isa't isa ay hindi tingin ng magkaibigan lamang. Bawat larawan ay isang sangpal. Bawat ngiti ni Lakas sa tabi ni Mahalina ay isang pagtataksil. Ang babaeng ito, ang ina ni Hiraya, ay ang babaeng matagal na palang parte ng buhay ng kanyang asawa. Igla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Flashback, ang gabing iyon sa ospital. Nakakalat ang amoy ng disinfectant sa hangin. Nahihilo pa si Sinag sa itinurok sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata si Lakas na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. "Lakas, ang baby natin." Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyo. Dahan itong lumingon. Walang luha sa mga mata nito. Walang bakas ng matinding sakit na dapat sana'y nararamdaman din niya. Ang mukha nito ay blanko, halos malayo. "Wala na siya, Sinag," sabi nito sa isang boses na kontrolado. "We lost our baby." Ang doktor. Komplikasyon daw. "Gusto kong makita." Pakiusap, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. "Kahit saglit lang, mahal. Gusto kong makita ang anak ko." Umiling si Lakas. Isang mabilis at pinal na pag-iling. "Wag na. Masasaktan ka lang lalo. Will be too traumatic for you. Ang mahalaga, ligtas ka. Makakabuo pa ulit tayo." Hindi na siya nakipagtalo. Masyado siyang mahina. Masyadong wasak para ipagpilitan. Naniwala siya na pinoprotektahan lang siya nito mula sa mas matinding sakit. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang larawan ni Lakas at Mahalina, ang alaala na yon ay nagkaroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Ang pagtanggi ni Lakas ay hindi pag-aalala. Iyon ay pagtatago. End of flashback. Kinabukasan, sa almusal, sinubukan ni Sinag na maging normal. Ngunit ang mga tanong ay kumukulo sa loob niya, naghahanap ng paraan upang makalabas. Habang nagkakape sila, sinubukan niyang magtanong sa paraang hindi kahina, inala. "Mahal," panimula niya. "Naalala ko lang bigla noong mga panahong buntis ako, di ba may business trip ka noon, sa Cebu? 1 linggo ka ring nawala." Biglang natigilan si Lakas sa pag-inom ng kape. Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap na wala ang ngiti nito. "Saan mo naman napulot iyan? Ang tagal na noon."
Wala lang. Naalala ko lang. Parang ang labo na kasi sa isip ko. Ano nga ulit yung project? Na yon. Naging iritado ang boses ni Lakas. Isang conference, Sinag. Ano bang pakialam mo roon? Bakit mo ba inuungkat ang mga bagay na tapos na? Nagtatanong lang naman, mahina niyang sagot, umatras sa biglaang galit nito. Conference sa Davao iyon, hindi sa Cebu. At 3 araw lang ako, nawala. Hindi 1 linggo, madiin itong sabi. Kumain ka na diyan. Mal, late na naman tayo pareho. Hindi na umimik si Sinag, ngunit alam niya. Malinaw pa, sa sikat ng araw sa kanyang alaala, Cebu ang sinabi nito noon. 1 linggo. Ang pagsisinungaling nito. Ang biglaang galit. Ang pag-iwas. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin. Ngunit pilit na nabubuo sa kanyang harapan. Nang hapong iyon, habang wala si Lakas, hinanap niya muli ang baol sa ilalim ng kanilang kama. Muli niyang hinaplos ang mga damit, sanggol. Ngunit ngayon, hindi na lang lungkot ang nararamdaman niya. Mayroon ng galit, mayroon ng pagdududa. Sa ilalim ng mga damit, may isang sobre. Sa loob nito ay ang huling ultrasound picture ng kanyang anak. Tinitigan niya ang maliit na imahe sa papel. Ang petsa sa ibaba ay malinaw. Ang isip niya ay gulo. Nagpasya siyang linisin ang mga lumang gamit ni Lakas na nakatambak sa isang aparador, isang desperadong paraan upang ilihis ang kanyang isip. Sa isang lumang drawer, nakita niya ang dati nitong pitaka, yari sa katad na medyo kupas na. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. May mga lumang business card, isang expired na driver's license, at isang nakatuping resibo mula sa isang mamahaling restaurant. Pinuklat niya ito. Ang petsa sa resibo ay mula sa isang gabi. Mahigit 6 na taon na ang nakalipas. Sa mga panahong sinabi ni Lakas na nasa Cebu ito para sa isang business trip. At sa ibaba ng listahan ng mga in-order nilang pagkain, may sulat, kamay na tala mula sa waiter, na tila isinulat bilang pagbati. Tabaw 4. Lakasan Mahalina. Happy to serve you tonight. Congratulations on your baby. Nabitawan ni Sinag ang resibo. Tila papel, na apoy na pumasok sa kanyang mga daliri. Congratulations on your baby. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, paulit, ulit na parang isang nakakabinging sigaw. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang katotohanan ay hindi na isang anino. Ito, na ay isang halimaw, nakatayo sa kanyang harapan at handa na siyang lamunin ng buo. Nakatayo si Sinag sa gitna ng silid, hawak ang resibo, na tila isa itong hato ng kamatayan sa kanyang pagsasama. Ang bawat salita, Lakasan, Mahalina, congratulations on your baby, ay isang dagok na humahampas sa kanyang puso. Winawasak ang mga pader ng pagtitiwalang itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang sakit ay napakalalim. Napakatindi na sa isang saglit ay ninais niyang sana'y panaginip na lang ang lahat. Ngunit ang resibo, sa kanyang kamay, ay totoo. Ang mga larawan ay totoo. Ang peklat sa balikat ni Hiraya ay totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng aapoy na galit. Ang babaeng malumanay na umiiyak sa harap ng isang baol ng mga damit, sanggol, ay nagsimulang maglaho. Sa kanyang lugar, isang bagong sinag ang isinisilang. Isang sinag, na pagod ng maging biktima. Ang pagtataksil ni Lakas ay hindi na lamang tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa isang anak, ang kanyang anak. Nang gabing iyon, inarap niya ito. Hindi niya ipinakita ang resibo. Alam niyang itatanggi lang nito iyon, gagawa ng panibagong kasinungalingan. Sa halip,
Ginamit niya ang impormasyong alam niya bilang sandata. May gusto akong itanong sa'yo, Lakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nito maaaring baliwalain. Nakaupo sila sa pagkainan. Ang pagkain ay hindi pa nagagalaw. Tumingin ito mula sa kanyang telepono, bahagyang naiirita. Ano na naman yan? Sinag. Sino si Mahalina Rosales? Direkta niyang tanong. Ang pangalan ay tumama kay Lakas na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Sinag ang pagkagulat sa mga mata nito. Isang mabilis na panik na sinubukan nitong itago sa likod ng isang kunot sa noo. Sino? Kliyente. Hindi ko maalala, mabilis nitong sagot. Masyadong mabilis. Ina siya ng bago kong estudyante, pagpapatuloy ni Sinag, ang mga mata nakatitig sa kanya, hindi bumibitaw. Ang pangalan ng bata ay Hiraya. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Lakas. Ang pagkukunwari nito ay gumuho. Bakit mo ba iniimbestigahan ang buhay ng mga estudyante mo? Wala ka na bang magawa? Sinag. Kung ano man ang iniisip mo, itigil mo na yan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Ako ba ang napapagod o ikaw ang natatakot? Sagot niya. Ang boses ay tumaas na rin. 6 na taon, Lakas. 6 na taon kong pinaniwalaan ang kasinungalingan mo. Araw, dinudurog ang puso ko sa iisip na nawala ang anak ko. Habang ikaw, masaya kang nabubuhay kasama ang anak mo sa ibang babae, tumigil ka, sigaw ni Lakas. Ang ugat sa kanyang leg ay lumitaw. Wala kang alam, baliw ka na ba? Ang pagkawala ng anak natin ay nakaapekto na sa iisip mo. Ang mga salitang yon, baliw, nakaapekto sa iisip, ay tumagos sa kanya. Iyon pala ang plano nito, ang gawin siyang isang babaeng nawala sa katinuan dahil sa trahedya, isang babaeng hindi kapanipaniwala. Ngunit hindi na siya natinag. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang instinct ng isang ina ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi ako baliw, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Isa akong ina at hahanapin ko ang katotohanan. Tumalikod siya at iniwan itong nakatayo roon, galit at nababahala. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, natulog si Sinag sa guest room. Isinara niya ang pinto, hindi lang para paghiwalayin ang kanilang mga higaan, kundi para magtayo ng isang pader na hindi na kailanman muling mabubuwag. Kinabukasan, meron na siyang plano. Alam niyang ang salita niya laban sa salita ni Lakas ay walang bigat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Kailangan niya ng dina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap siya sa internet, Dina Paternity Testing Philippines. Nagbasa siya ng mga artikulo, mga forum, mga testimonyal. Ang proseso ay tila simple. Ngunit ang pagsasagawa nito ay parang isang imposibleng misyon. Paano siya makakakuha ng sample mula kay Hiraya nang hindi kahina, hinala? Sa kanyang opisina, sa paaralan, tumawag siya sa isang dinitesting center. Ang boses ay halos pabulong. Kelo po, panimula niya. Ang puso ay kumakabog. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa dinitest para po sa maternity. Paano po ang proseso? Ipinaliwanag ng babae sa kabilang linya ang tungkol sa buccal swabs at hair samples. Ang buhok. Iyon ang pinakamadali o ang pinakamahirap. Sa sumunod na araw, inihanda niya ang lahat. Nagplano siya ng isang art activity para sa kanyang class, paggawa ng mga friendship bracelet. Ngunit bago iyon, anunsyo siya ng isang munting laro. Okay class, bago tayo magsimula sa ating art project,
Magkakaroon muna tayo ng inspection, masaya niyang sabi. Sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Titingnan ni Teacher Sinag kung sino ang may pinakamalinis na buhok at kuko. Naghiyawan ang mga bata sa tuwa. Isa niya silang pinuntahan. Pinupuri ang kanilang kalinisan. Nang makarating siya kay Hiraya, huminga siya ng malalim. Wow, Hiraya, ang ganda, at ang haba naman ng buhok mo, sabi niya, habang marahang hinahaplos ito. Sa isang mabilis at maingat na kilos na halos hindi ka pansin, habang nagkukunwaring inaayos ang isang naligaw na hibla, pumunot siya ng 2 o 3 piraso ng buhok mula sa ugat. Agad niyang isinara ang kanyang palad. Very good, hindi man lang napansin ng bata. Ngumiti lang ito sa kanya, isang ngiting nagpadala ng halong saya at kirot sa kanyang puso. Nang hapong iyon, sa loob ng kanilang bahay, kinuha niya ang isa sa mga lumang suklay na ginagamit niya. Tinitiyak na mayroon itong mga hibla ng sarili niyang buhok. Maingat niyang kinuha ang mga ito, inilagay sa tabi ng mga hibla ng buhok ni Hiraya. 2 maliit na sample na naglalaman ng isang napakalaking katotohanan. Inilagay niya ang bawat sample sa magkahiwalay na maliliit na plastic bag, nilagyan ng label, ina at anak. Gaya ng itinagubili ng testing center, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ito na yon. Ang desisyong magpapabago sa lahat. Walang atkasan. Hawak ang 2 maliit na plastic bag, handa na siyang ilagay ito sa isang sobre nang bigla. Narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang pagpihit ng susi sa siradura ng kanilang pinto. Nanigas siya. Napatingin siya sa orasan. Masyado pang maaga. Hindi pa dapat umuuwi si Lakas. Umukas ang pinto. Pumasok si Lakas. Ang mukha ay seryoso at malamig. Nakita siya nitong nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ebidensyang maaring maging katapusan ng kanilang mundo. Ang mga mata ni Lakas ay bumagsak sa kanyang mga kamay. Hindi nito alam kung ano mismo ang hawak niya, ngunit nakita nito ang takot at determinasyon sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, alam ni Lakas na ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Ano yang hawak mo? Anong nilakas? Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Mabilis na itinago ni Sinag ang mga plastic bag sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakaripas, ngunit pinilit niyang salubungin ang titig ni Lakas ng walang takot. Wala. Mga gamit ko lang. Huwag mo akong gawing tanga, Sinag, sabi ni Lakas. Nasa harapan na niya ngayon. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Alam kong may binabalak ka. Itigil mo na ito habang maaga pa. Para sa ikabubuti mo, ang banta ay malinaw. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang loob ni Sinag. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang kaaway na nagtatago ng pinakamahalagang yaman niya. Para sa ikabubuti ko o para sa ikabubuti mo? Hamon niya, pabalik. Hindi na ito sumagot. Tinitigan lang siya nito, ng matagal, isang tingin na puno ng galit at pagkabigo. Pagkatapos, tumalikod ito at malakas na ibinagsak ang pinto ng kanilang silid. Alam ni Sinag na paubos na ang kanyang oras. Kinabukasan, maaga siyang gumising bago pa man magising si Lakas. Dala ang maingat na selyadong sobre. Nagdahilan siyang mamamalengke. Ngunit sa halip na sa palengke, dumiretso siya sa post office. Habang iniaabot niya ang sobre sa clerk, pakiramdam niya ay isinusuko niya ang kanyang buong kapalaran. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Ang bawat araw ng paghihintay
ay parang 1 taon. Sa paaralan, pinilit niyang maging normal. Ngumingiti siya sa kanyang mga estudyante, nagtuturo ng may sigla. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang isip ay lumilipad. Sa tuwing nakikita niya si Hiraya, ang pagtawa nito, ang pagtakbo, ang simpleng pagtaas ng kamay para sumagot sa klas, isang kutsilyo ang tumutusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay nasa harapan niya lamang, ngunit hindi niya ito mayakap. Hindi niya masabing, "Ako ang nanay mo." Sa gabi, ang bahay nila ni Lakas ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Halos hindi sila nag-uusap. Bawat kilos ni Lakas ay sinusubaybayan niya. Bawat alis nito, bawat tawag sa telepono ay nagdudulot ng hinala. Sinusubukan nitong maging mabait paminsan-minsan, isang maling aalala na alam niyang paraan lang nito para alamin kung ano na ang kanyang mga susunod na hakbang. Isang gabi, pumasok ito sa guest room kung saan siya natutulog. Nagdala ito ng isang kahon ng mamahaling tsokolat, ang paborito niya. "Sinag. Para sa'yo," sabi nito. Ang boses ay pilit na pinalalambing. "Alam kong stress ka nitong mga nakaraang araw. Baka makatulong to." Tinitigan lang ni Sinag ang kahon. Dati, ang ganitong regalo ay magpapasaya sa kanya. Ngayon, para itong lason. "Hindi ko kailangan yan." Malamig niyang sagot. "Ano bang kailangan mo?" Tanong ni Lakas. "Ang pasensya nito ay nauubos na." "Pera. Mag-shopping ka, tralal ka. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko." Itigil mo na lang ang kahibangan na ito. Uminga ng malalim si Sinag. "Isa lang ang gusto ko, Lakas," sabi niya. Tinititigan ito sa mga mata. "At alam mo kung ano yon, at hindi mo iyon kayang bilhin." Ang gabing ritual niya ay ang check ng kanyang email. Ang bawat notification ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ang puso niya ay kumakabog sa tuwing bubuksan niya ang kanyang inbox, ngunit laging pagkabigo ang kanyang nadarama. Wala pa. Hanggang sa isang hapon, nasa isang maliit na coffee shop siya malapit sa paaralan. Sinusubukang relax pagkatapos ng class, tumunog ang kanyang telepono. Isang email notification. Ang subject line ay simple lamang, ngunit sapat na para pigilin ang kanyang paghinga. "Your test results are ready." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isang saglit, atubili siya. Paano kung mali siya? Paano kung lahat ng ito ay gawa lang ng kanyang isip, tulad ng sinasabi ni Lakas? Paano kung ang resulta ay negatibo? Kakayanin ba niya ang katotohanan na si Hiraya ay hindi niya anak, at siya nga ay nababaliw na? Ngunit ang instinct ng isang ina ay mas malakas. Uminga siya ng malalim, pinindot ang email, at binuksan ang attach na file. Ang mga salita at numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakamahalagang bahagi. At doon, sa ilalim ng isang tabo na may mga technical jargon, nakita niya ang isang pangungusap na nakasulat sa malinaw at hindi mapagkakamali ang mga letra. Probability of maternity, 70 at 9. 990 at 9.0%. Ulit niyang binasa ang mga salita. 70 at 9. 990 at 9.0%. Hindi niya napigilan ng isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa, ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng katuparan, luha ng galit, luha ng pag-ibig. Si Hiraya ay anak niya. Totoo ang lahat. Hindi siya baliw. Ninakaw sa kanya ang kanyang anak. Para siyang nasusunog mula sa loob.
Ang lahat ng sakit na kiningkim niya sa loob ng 6 na taon ay sumabog. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, nanginginig. Hindi alintana ang mga tingin ng ibang tao sa coffee shop. Lumabas siya, hinahabol ang kanyang hininga, at kinuha ang kanyang telepono. Walang aalinlangan, idinayal niya ang numero ni Lakas. Nang sumagot ito, hindi na niya pinagsalita. Ang boses na lumabas mula sa kanya ay hindi na ang boses ng kanyang asawa, kundi boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Anak ko si Hiraya, sigaw niya sa telepono. Ang bawat salita ay puno ng 6 na taon ng sakit at pighati. Anak ko siya, Lakas, nagsinungaling ka. Pinaniwala mo akong namatay ang anak ko. Hayop ka, isa kang demonyo. Bago pa man makasagot si Lakas, ibinaba na niya ang tawag. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Ang dibdib ay umaakyat, baba. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa gitna ng unos ng kanyang mga emosyon, may isang bagay na malinaw. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagdududa. Ang laban ay ngayon palang magsisimula. Pagka-uwi ni Sinag sa bahay, hindi na siya ang babaeng umalis kaninang umaga. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat paghinga ay may layunin. Dala niya ang printout ng resulta ng DNA test. Ang papel na yon, ang kanyang bandila, ang kanyang sandata. Naabutan niya si Lakas sa sala, naglalakad pabalik-balik. Ang mukha ay nababalot ng aalala at galit. Nang makita siya nito, agad itong sumugod. Ano yung sinabi mo sa telepono? Nawawala ka na ba talaga sa sarili mo, Sinag? Sigaw nito. Ang boses ay desperadong sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi siya sumagot. Sa halip, walang salita niyang inihagis sa mukha nito ang papel na hawak niya. Ang mga peraso ng papel ay lumipad sa hangin bago dahang bumagsak sa sahig, na parang mga abo ng kanilang nasusunog na pagsasama. Imuko si Lakas, at nanginginig na pinulot ang isang pahina. Pinasa niya ang mga salitang nakasulat doon, probability of maternity, 90 at 9. 990 at 9.0%. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng pagkagapi. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Sa isang iglap, ang maskara ng malakas at kontroladong si Lakas ay gumuho. Inilalantad ang duwag na lalaki sa likod nito. Paano? Paano mo ito nakuha? Iyan lang ang lumabas sa bibig nito. Ang boses ay halos isang pabulong. Hindi iyan ang tanong, Lakas, mariin niyang sabi. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Sinubukan nitong muling buuin ang sarili. Hindi yan totoo. Gawa. Gawa lang yan. Peke yan. Peke. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. 6 na taon, Lakas. 6 na taon kong niyakap ang unang gabi. Iniisip ang anak na pinaniwala mo sa aking wala na. Nagluluksa ako sa isang libingan na walang laman habang ikaw, ang asawa ko, ang ama ng anak ko, alam mo ang totoo sa lahat ng oras, nagsimulang magbagsakan ng mga gamit. Itinulak niya ang isang florera mula sa mesa, at ang tunog ng nabasa na salamin ay sumabay sa kanyang mga sigaw. Bakit? Lakas. Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo sa akin ito? Hindi pa ba sapat na pinagtaksilan mo ako? Kailangan mo pa bang nakawin sa akin ang sarili kong anak? Sa wakas, sumuko si Lakas. Napaluhod ito sa sahig, sa gitna ng mga basag na bubog. Patawarin mo ako, Sinag, sabi nito. Ang boses ay basag, puno ng pagsisisi, na huli na nang dumating. Patawarin mo,
Ako. Pod. Lakas sa sandaling iyon, alam ni Lakas na tapos na ang laro. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang iglap. Habang nakikita niya ang galit at sakit sa mga mata ni Sinag, isang parte sa kanya ang guminhawa na natapos na ang pagpapanggap. Ngunit mas malaki ang takot na bumarot sa kanya. Ano na ang mangyayari ngayon? Ang isip niya ay kumaripas, naghahanap ng paraan para mailigtas ang sarili. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang gawing biktima ang kanyang sarili. Hindi ko sinasadya, Sinag. Umiyak niyang sabi, ginagamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pag-alte. Nagkamali ako. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Mahalina. Lasing kami. Isang pagkakamali lang. At nabuntis siya. Tumingala siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga peking luha. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Noong nalaman kong buntis ka rin, akala ko, segnayon na tayo ang para sa isa't isa. Uminga siya ng malalim, inihahanda ang pinakamalaki niyang kasinungalingan. Pero totoo ang sinabi ko noon. Nagkaroon ka ng komplikasyon. Nalaglag talaga ang bibi natin, Sinag. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wasak na wasak ka at natakot ako na baka iwan mo ako. Si Hiraya na lang ang natira sa akin. Kaya, itinuloy ko na lang. Pinalaki ko siya bilang anak ko kay Mahalina para protektahan ka, para hindi ka na mas lalo pang masaktan. Ito ay isang desperadong sugal, isang kuwentong puno ng butas, ngunit umaasa siyang ang pagmamahal ni Sinag sa kanya ay sapat na para kahit paano'y maniwala ito. Todi. Sinag pinakinggan ni Sinag ang bawat salita ni Lakas. Ang bawat pangungusap ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Pinoprotektahan siya. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isa pang kasinungalingan. Lumapit siya rito, hindi para tulungan itong tumayo, kundi para mas mapantayan ang mga mata nito. Napakagaling, sarkastiko niyang sabi. Ang boses ay walang bakas ng awa. Isang martir, isang bayani na nagsakripisyo para sa kanyang asawa. Maniniwala na sana ako, Lakas, pero nakalimutan mo yata ang isang detalye. Ang peklat. Ang peklat sa balikat ni Hiraya. Ang peklat na sinabi ng doktor na nasa anak ko. Paano mo yan maipapaliwanag? Ang tanong na yon, ang tuluyang nagpatahimik kay Lakas. Wala na itong maisagot. Wala, nang maikakailang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang galit ni Sinag ay napalitan ng isang malamig at matatag na desisyon. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, sabi niya. Kukunin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyong dalawa ang ginawa ninyo sa akin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang hudyat ng katapusan. Tumalikod si Sinag, handa nang umalis at simulan ang laban para sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagharap sa pinto, bumukas ito. Nakatayo roon si Mahalina. Ang kanyang mukha ay hindi nababasa. Kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay aapoy. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay sa umiiyak na si Lakas sa sahig at sa mga basag na bubog. Isang maliit at mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang tapos na ang party, sabi nito. Ang boses ay puno ng hamon. Kung gusto mo ng giyera para sa anak ko, Sinag, ibibigay ko sa iyo. Habang si Lakas ay nanatiling nakaluhod at talunan sa sahig, si Mahalina ay nanatiling nakatayo sa may pinto, matatag na parang isang estatwa. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha.
Sa halip, mayroong isang malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Ito na ang araw na matagal na niyang pinaghahandaan. Ang araw na ang multo ng nakaraan ay babalik para maningil. Tumayo ka diyan, lakas, utos niya. Ang boses ay walang bahid ng awa. Hindi ito ang oras para magmukmok na parang bata. Marahan itong hinila si Lakas patayo at kinalagkad palabas ng bahay, palayo sa mga basag na bubog na sumisimbolo sa nawasak na buhay ni Sinag. Isinakay niya ito sa kotse at walang imik na nagmaneho palayo. Anong gagawin natin, ina? Pasag ang boses ni Lakas, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Alam niya ang bersyon niya. Pagtatama ni Mahalina, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ngayon, oras na para marinig ng mundo ang ating bersyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dumaraan. At sa kanyang isipan, bumalik ang isang alaala na siyang nagsimula ng lahat. Flashback, nakaupo sila sa isang tahimik na coffee shop. 7 taon na ang nakalipas. Ang kamay ni Mahalina ay nanginginig habang iniabot niya kay Lakas ang isang sobre. Ano to? Tanong nito. Nakangiti pa. Buksan mo, sabi niya. Ang puso'y kumakabog. Pinuksan ito ni Lakas at inilabas ang resulta. Positive pregnancy test. Biglang naglaho ang ngiti sa mukha nito. Napalitan ito ng panik. Paano? Paanong nangyari to? Pulong nito, hindi makatingin sa kanya. Anong paano? May pait sa boses ni Mahalina. Alam nating pareho kung paano. Ang tanong, Lakas, anong gagawin natin? Hindi pwede, ina. Hindi pwede, sabi nito paulit-ulit. Kasal ako. Mahal ko si Sinag. Hindi ko siya pwedeng iwan. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Mahalina na parang libong karayom. Mahal ko si Sinag. Ang simple at tahimik na si Sinag. Ang babaeng walang ginawa, kundi maging perpekto sa mata ng lahat. Ang babaeng nakuha, ang buhay na dapat sana, ay para sa kanya. Ang pagkainggit ay gumapang sa kanyang sistema, na parang lason. Nangako ka, sabi niya. Ang mga luha ay nagbabadya ng tumulo. Sinabi mo sa akin na hindi ka na masaya sa kanya. Sinabi mong ako ang nagpapasigla sa iyo. Sinabi mong aayusin mo ang lahat. Ayusin ko to, sabi ni Lakas. Ngunit alam ni Mahalina na isa yung kasinungalingan, isa yung pangakong mananatiling pangako. Mula ng araw na yon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi maibibigay ni Lakas sa kanya ang buhay na gusto niya, gagawa siya ng paraan para agawin ito. End of flashback, ina. Nakikinig ka ba? Naputol ang pagbabalik. Tanaw ni Mahalina sa boses ni Lakas. Pumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay pa kaysa dati. O naman, sagot niya. At heto ang gagawin natin. Unahan natin siya. Gagamitin natin ang sarili niyang kwento laban sa kanya. Isang babaeng nawalan ng anak. Isang babaeng hindi matanggap ang katotohanan. Isang babaeng nagkaroon ng obsesyon sa anak ng iba dahil kamukha raw ng nawala sa kanya. Gagamitin natin ang awa ng tao para maging sandata natin. Pero may dinitest siya, katira ni Lakas. Isang pirasong papel na nakuha niya kung saan. Madaling sabihing peke yan, mabilis niyang sagot. Ang kailangan natin ay impluwensya. Tumawag ka sa abogado mo ngayon na at tawagan mo yung kaibigan mo sa opisina ni Senator Vargas. Kailangan nating kumilos, Lakas.
Ngayon din. Puno ng aalinlangan, ngunit walang ibang pagpipilian. Kinuha ni Lakas ang kanyang telepono. Habang kausap nito ang abogado, si Mahalina naman ang nagpapatakbo ng plano sa kanyang isipan. Kinagabihan, pagka-uwi nila, naabutan ni Mahalina si Hiraya na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Lumapit siya, dala ang isang baso ng gatas at isang plato ng cookies. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at aalala, isang perpektong maskara para sa isang halimaw. Anak, kamusta ang araw mo sa school? Malambing niyang tanong, inahaplos ang buhok ng bata. Okay lang po, Mama. Sagot ni Hiraya, hindi aangat ng tingin mula sa libro. Kamusta naman si Teacher Sinag mo? Pagpapatuloy niya, ang boses ay maingat na pinili ang bawat salita. Napansin mo ba na medyo malungkot siya nitong mga nakaraang araw? Tumingin si Hiraya sa kanya, may pagtataka sa mga mata. Medyo po. Parati po siyang nakatingin sa akin. Tumango si Mahalina, nagpapakita ng piking simpatiya. Alam mo kasi, anak, minsan ang mga matatanda, nalulungkot sila ng sobra. Si Teacher Sinag mo, may nawala kasi sa kanya na matagal na at siguro naaalala niya yon sa'yo. Kaya kung minsan medyo kakaiba ang kilos niya, huwag kang matatakot, ha? Pagod lang yon, si Teacher. Kailangan lang natin siyang intindihin. Ang mga salita ay tila inosente, ngunit isa itong naging lason na pumasok sa isipan ng bata. Isang maliit na bini ng pagdududa at takot laban sa babaeng dapat sana'y kanyang ina. Habang si Mahalina ay isinasagawa ang kanyang psychological warfare, si Lakas naman ay nasa kabilang silid. Tinatapos ang isang tawag. Oh, pare. Iyon na nga. Medyo, hindi maganda ang kalagayan ng asawa ko ngayon. Emotionally, unstable. Nagkakaroon ng delusions. May obsession siya sa isang bata, sa eskwelahan. Oh, kailangan ko ng tulong mo, isang restraining order para maprotektahan ng bata. Kinabukasan, habang si Sinag ay nasa bahay, sinusubukang buuin ang kanyang sarili at magplano ng kanyang susunod na legal na hakbang, may kumatok sa kanyang pinto. Isang courier, may dalang isang makapal na brown envelope. Nanginginig niyang binuksan. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa korte ang kanyang nakita. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang gumimbal sa kanya, temporary restraining order. Ipinagbabawal sa kanya ang paglapit kay Hiraya Rosales sa distansyang 100 metro. Ang dahilan, emotional distress and psychological harassment. Nabitawan ni Sinag ang papel. Napaupo siya sa sahig. Bago pa man siya makasugod, naunahan na siya ng kanyang mga kaaway. Ang mga padre ay kaya nagsimulang gumalang papalapit upang siya'y gipitin at dulugin. Ang restraining order ay isang sampal na gumising kay Sinag mula sa kanyang pagluluksa. Naunawaan niya na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa ngayon, sina Lakas at Mahalina ang may hawak ng lahat ng baraha. Hindi na siya aksaya ng panahon. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon sa bangko at tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Attorney Liza Del Rade. Si Liza ay isang matapang at matalinong abogado, isang babaeng hindi natatakot sa mga mayayaman at makapangyarihan. Nagkita sila sa opisina ni Liza, isang maliit, ngunit maayos na espasyo na puno ng mga libro ng batas. Inilatag ni Sinag ang lahat, ang kanyang mga hinala, ang dinitest, ang restraining order. Hayop sila, iyon lang ang nasabi ni Liza matapos marinig ang lahat. Ang kamao ay nakakuyong sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi lang ito simpleng adultery case, Sinag. This is kidnapping, child trafficking. This is a criminal case. Anong gagawin natin, Liza?
Paano ko lalabanan ng isang restraining order na base sa mga kasinungalingan? Desperadong tanong ni Sinag. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya kaysa sa glites na yan na siguradong sasabihin nilang peke, paliwanag ni Liza. Kailangan nating patunayan na ikaw, talaga, ang nanganak sa ospital ng gabing iyon at walang nangyaring miscarriage. Kailangan natin ng medical records, mga testimonya. Habang uusapan nila ang mga detalye, sinubukan ni Sinag na alalahanin ang bawat sandali ng gabing iyon sa ospital. Ang lahat ay malabo, na parang isang panaginip na pilit niyang binubuo. Malabo ang lahat, sabi ni Sinag, pilit na pinipiga ang kanyang isipan. Naalala ko lang ang matinding sakit. Tapos, may itinurok sa akin ng isang nurse, isang gamot na pampakalma raw. Pagkatapos noon, parang nawalan na ako ng malay. Isang nurse. Tanong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Naalala mo ba ang mukha niya? Umiling si Sinag. Hindi. Masyadong mabilis ang lahat. Pero may isang bagay na kakaiba. Natahimik siya, pilit na hinuhukay ang isang nakabaong alaala. Ang amoy ng pabango niya. Napakatapang. Parang amoy ng sampagita, pero artipisyal, yung pabango na nabibili sa bangketa. Isang nurse na gumagamit ng murang pabango sa guilty, sabi ni Liza, isinusulat ang detalye. Kakaiba nga. Kukunin natin ang listahan ng mga nurse na guilty ng gabing iyon sa ospital. Ngunit ang ospital ay hindi naging matulungin dahil sa patient confidentiality. Hindi nila maaring ilabas ang mga record ng walang court order. Isa na namang pader. Napuno ng frustrasyon. Nagpasya si Sinag na gawin ang isang bagay na mapanganib at desperado. Kailangan niyang harapin si Mahalina. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito, makarinig ng isang bagay, kahit isang salita na maaari niyang gamitin. Inabangan niya ito sa labas ng gate ng paaralan kinahapunan. Nakita niya itong papalapit sa kanyang mamahaling Shilhi para sunduin si Hiraya. Hindi niya nilabag ang restraining order. Nanatili siya sa kabilang kalsada, higit sa 100 metro ang layo. Ngunit nang makita siya ni Mahalina, sinadya nitong maglakad palapit sa kanyang direksyon bago pa man makalabas si Hiraya. Anong ginagawa mo rito? Anong ni Mahalina? Ang boses ay puno ng paghahamak. Bawal kang lumapit sa anak ko. Gusto ko lang malaman kung paano mo nagagawa, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Paano mo nagagawang ituring na anak mo ang isang batang ninakaw mo lang? Paano ka nakakatulog sa gabi? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mahalina. Madali lang. Dahil sa bawat paggising ko, nakikita ko ang pamilyang dapat sana ay sa akin. Nakikita ko ang lalaking inagaw mo at nakikita ko ang batang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo karapat, dapat. Hindi mo siya anak, sigaw ni Sinag. Mas hinapi ako sa iyo, ganti ni Mahalina. Ang boses ay tumataas na rin. 6 na taon ko siyang inalagaan. Ako ang nagpuyat kapag may lagnat siya. Ako ang nagpakain sa kanya, na nasaan ka noon. Oo nga pala, nagluluksa ka sa isang multo. Ang bawat salita ay isang saksak. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang pumukaw sa isipan ni Sinag. Ang amoy. Ang hangin ay nagdala ng isang pamilyal na amoy mula kay Mahalina. Isang amoy na matapang. Artipisyal na sampagita. Ang amoy mula sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Habang ang mga piraso ng palaisipan ay biglang kabit sa kanyang isipan. Ang nurse, ang pabango. Ang pagtanggi ni Lakas na ipakita sa kanya ang kanyang namatay na anak. Ikaw, bulong ni Sinag.
Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ikaw ang nurse ng gabing iyon. Natigilan si Mahalina. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagiging kalmado. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at takot. Ang reaksyong iyon, ang kumpirmasyon na kailangan ni Sinag. Ikaw ang nagturok sa akin, pagpapatuloy ni Sinag. Ang boses niya'y nabasag sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ikaw ang kumuha sa anak ko. Sinubukan ni Mahalina na bawiin ang kanyang composure, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang depensa ay gumuho. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Sigaw niya, ngunit may bahid na ng panik sa kanyang boses. Alam na alam ko. Sigaw ni Sinag pabalik. Ang lahat ng sakit at galit ay sumabog. Isa kang demonyo. Ninakaw mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang anak ko. Sa puntong iyon, parang may pumutok sa loob ni Mahalina. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Napalitan ito ng isang uri ng baliw na katapatan. Tumawa siya. Isang tawang nakakakilabot. Isang tawang puno ng sakit at tagumpay. Oo, ako nga. Amin niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisit. Gusto mong malaman ang totoo, Sinag. Hindi ka na miscarriage. Ang anak ko ang namatay ng gabing iyon. Mahina siya. Hindi niya kinaya. Habang ikaw, na walang kaalam, ay nanganak sa isang malusog na sanggol. Isang sanggol na hindi mo deserve. Ang amin ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa isang iglap, nakita ko ang solusyon, pagpapatuloy ni Mahalina. Ang boses ay puno ng lason. Isang palitan. Isang patay na sanggol para sa isang buhay. Isang paraan para manatili sa akin si lakas. Isang paraan para makuha ko ang lahat ng dapat sana ay sa akin. Kaya, oo, ako ang kumuha sa kanya. Ako ang alaga sa kanya at wala ka nang magagawa para mabawi pa siya. Sa sobrang galit at kawalan ng asa, itinulak ni Mahalina si Sinag. Nawala ng balans si Sinag at bumagsak sa semento. Mabilis na tumalikod si Mahalina, sumakay sa kanyang kotse, kung saan naghihintay na si Hiraya, at pinaharurot ito palayo. Naiwan si Sinag sa kalsada, nakaupo sa malamig na semento. Pasang, basa ng luha. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay paralisado. Ang katotohanan na langan niya ay mas masahol pa sa lahat ng kanyang inakala. Hindi lang ninakaw ang kanyang anak. Ipinagpalit ito na parang isang bagay na walang halaga. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pinakamasakit na alaala, ay isang dambuhalang kasinungalingan na binuo ng babaeng iyon. Walang nakakaalam kung gaano katagal si Sinag na natiling nakaupo sa malamig na simento. Ang mga tunog ng paligid, ang busina ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga taong dumaraan, ay tila nagmumula sa ibang mundo. Ang tanging totoo ay ang nakakabinging ingay sa loob ng kanyang isipan, ang ulit na boses ni Mahalina, ang anak ko ang namatay. Ipinagpalit ko sila. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang kanyang mga paa ay gumalaw ng kusa na parang aari ng ibang tao. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Wala na si Lakas. Ang mga damit nito ay wala, nasa aparador. Ang mga gamit nito ay wala, nasa banyo. Iniwan na siya nitong isa sa kulungang sila mismo ang lumikha. Sa mga sumunod na araw, si Sinag ay naging isang anino sa sarili niyang buhay. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang lason na dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa
Pinaparalisa ang kanyang kakayahang lumaban. Paano siya lalaban kung ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho? Ang kanyang pagiging ina ay ipinagkait at ang kanyang pinakamatinding pighati ay isang kasinungalingan. Isang umaga, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa opisina ng punong guro. Pagdating niya sa paaralan ng bagong umaga, ang lugar na minsan ay naging kanyang kanlungan, ramdam niya agad ang pagbabago. Ang mga ngiti ng kanyang mga kasamahang guro ay pilit. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa at pag-iwas. Sa loob ng opisina, si Ginang Ramos ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. May isang sobre na nakapatong sa mesa sa pagitan nila. Sinag, panimula ng punong guro. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nakatanggap kami ng isang ulat, isang formal na reklamo na may kasamang mga medical document mula sa pamilya Rosales. Kasinungalingan po lahat niyan, mahinang sagot ni Sinag. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay walang lakas, walang paninindigan. I understand na dumadaan ka sa isang mahirap na sitwasyon, malumanay na sabi ni Ginang Ramos. Pero bilang punong guro, ang kapakanan ng mga bata ang aking prioridad. Ang paaralan ay nagpasya na mas makabubuti kung ikaw ay magpapahinga muna. For an indefinite period. Ito ay para protektahan ng mga estudyante at para protektahan ka na rin. Ibinigay nito sa kanya ang sobre. Hindi na niya kailangang buksan para malaman ang laman, termination letter. Tinanggalan na siya ng trabaho. Tinanggalan na siya ng huling bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa umaga. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Ang mga alingas-ngas na ikinalat ni Lakas at Mahalina ay kumalat sa kanilang maliit na bayan na parang apoy. Naging kuwento siya sa mga umpukan sa palengke, sa mga parlor, sa mga kainan. Yung maestra daw, si Maang Sinag, nabaliw na mula nang mawala ang anak niya. Kawawa naman. Nagkaroon daw ng obsesyon sa ibang bata. Naku, delikado yan. Dapat lang na inalis sa eskwelahan. Sa tuwing lalabas siya ng bahay para bumili ng pagkain, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga bulong ang humihinto kapag siya'y dadaan. Ang mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay ay napalitan ng mga tingin ng pag-iingat. Ang mga inang dati humihingi ng payo sa kanya ay mabilis na hinihila ang kanilang mga anak, palayo kapag nakikita siya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi na niya makita si Hiraya. Ang restraining order ay isang padel na bakal. Minsan, sa sobrang desperasyon, nagtangka siyang pumunta malapit sa paaralan. Sa oras ng uwian, nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalsada, umaasa na masilayan man lang ang kanyang anak, kahit sa malayo. At nakita niya ito. Tumatawid ng kalsada, hawak ang kamay ni Mahalina, tumatawa sa isang bagay na sinabi nito. Ang tunog ng tawang yon, na dapat sana'y musika sa kanyang tainga, ay naging isang punyal na paulit. Ulit tumutusok sa kanyang puso. Nang akmang hahakbang siya, isang security guard ng paaralan, ang magalang, ngunit matatag na humarang sa kanya. Maam Jimenez, pasensya na po, sabi ng gwardya. May utos po sa amin. Bawal na po kayong lumapit dito. Napayuko na lang si Sinag at tumalikod. Talunan. Pati ang anino ng kanyang anak ay ipinagkakait na sa kanya. Gabi. Umuulan sa labas. Nakaupo si Sinag sa sahig ng kanyang madilim at walang laman na bahay. Ang tanging kasama niya ay ang kahoy na baul na dati naglalaman ng kanyang mga pangarap. Pinuksan niya ito. Inilabas niya ang maliliit na damit, ang bonnet, ang medyas. Inamoy niya ito, umaasa na maamoy pa rin ang pulbos ng sanggol. Ngunit ang amoy ay naglaho na.
Pinalitan ng amoy ng kalumaan at nabigong pag-asa. Niyakap niya ang mga damit at tuon sa gitna ng katahimikan at bingin. Umiyak siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at malalim na pagtangis na nagmumula sa kaibuturan, ang isang durog na kaluluwa. Ina sumuo na ang kaniyang atawan, ang kaniyang isip, ang kaniyang puso. Wala na siyang trabaho, wala na siyang reputasyon, wala na siyang asawa, at higit sa lahat, wala na siyang anak. Nawala na ang lahat. Alo na siya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang ping ng kanyang telepono. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Nagtaka siya kung sino ang tatawag pa sa kanya. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit patuloy ito sa pagring, paulit-ulit, mapilit. Nanginginig niyang inabot ang telepono sa mesa. Isang hindi rehistradong numero. Dahil wala, nang maaring mawala pa sa kanya, sinagot niya ito. Hello. Ang basag niyang boses. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya bago isang boses ng isang matandang babae ang nagsalita. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad at panahon. Sige nang Sinag Jimenez po ba ito? Tanong ng matanda. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng babae. Ang mahalaga ay kung sino ako noon. Pakinggan mo akong mabuti. Iya. Ako ang head nurse na duty sa ospital ng gabing isinilang mo ang iyong anak at alam ko na may mali sa nangyari ng gabing iyon. Ang mga salita ng matandang babae sa telepono ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na kulog. Sa isang iglap, ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Hindi na siya iisa sa katotohanan ito. Sino po sila? Nguli niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Hindi na sa kawalan ng asa kundi sa biglaang tusmong nito. Ang pangalan ko ay Elvira Reyes. Petirado na ako ngayon. Iya. Paliwanag ng matanda. 6 na taon. 6 na taon kong dinala ang bigat sa aking konsensya. May mga bagay ng gabing iyon na hindi tumugma. Mga bagay na sinubukan kong kalimutan, ngunit laging bumabalik sa akin. Nakatayo si Sinag. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang tainga. Ano po? Ano po ang nakita ninyo? Nakita ko ang takot at pagkataranta sa mukha ng asawa mo noon, sabi ni Nurse Elvala. Nakita ko kung paanong biglang nagpalit ng schedule si Nurse Mahalina Rosales para lang siya ang ma-assign sa iyo. At higit sa lahat, nakita ko ang entry sa logbook. Isang malusog na batang babae ang isinilang mo. Pagkatapos ng ilang oras, isang patay na sanggol na ang nakalista sa ilalim ng pangalan mo. Walang paliwanag, walang incident report. Itinuring na clerical error. Pero alam kong hindi. Bawat salita ni Nurse Elvala ay isang piraso ng ebidensya. Isang sinag sa madilim na kuweba kung saan siya nakakulong. Bakit po? Bakit po ngayon lang? Hindi napigilang itanong ni Sinag. May bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Dahil sa takot, ang pamilya Aguirre ay makapangyarihan. May kamag, anak sila sa board ng ospital. Isa lang akong simpleng empleyado. Ngunit kamakailan, nabalitaan ko ang nangyayari sa iyo. Ang mga tsismis na ikaw, daw ay nawawala sa sarili. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ang pananahimik ay pagkonsinte sa kasamaan. Handa akong tumestigo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na luha ng pasasalamat ang dumaloy sa pisngi ni Sinag. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Kinabukasan,
Sinundo ni Sinag si Attorney Liza at magkasama silang pumunta sa isang maliit na bahay sa kalapit na probinsya. Doon, sinalubong sila ni Nurse Kelia Reyes, isang babaeng may pilak, na buhok, at mga matang nakakita na ng maraming bagay sa mundo. Sa kanyang maliit na sala, sa ibabaw ng isang mesang kahoy, inilabas ni Nurse Kelia ang isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, isang luma, at medyo kupas na lubok. Ito ang personal kong talaan, paliwanag niya. Lahat ng nurse mayroon ito. Isinusulat namin ang mga bagay na hindi namin maaring isulat sa opisyal na chart. Mga obserbasyon, mga hinala. Pinuklat niya ito sa isang pahina na may petsang Setyembre 6, 6 na taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isang entry na isinulat sa asul na tinta. 11, 5. Aitchen Jimenez, Sinag de la Reality Baby Girl, 6. Walugs. Apgar Score Siyam. No complications. 11, 20. Nurse Rosales insisted on taking the baby to the nursery herself. Irregular posture. 1, 30. Upper husband appeared distressed, talking to Rosales near the nursery wing. 3, 0. Code Blue, Infant Rosales infant deceased. Rosales, inconsolable. 4, 15. Infant of Jimenez, now listed as deceased due to sudden complications. No record of Code Blue. Official chart entry, made by Rosales. Something is wrong. Habang binabasa ni Attorney Liza ang mga nakasulat, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa bawat salita. Ito na, bulong niya. Ito ang ebidensyang kailangan natin, Sinag. Isang eyewitness account, isang physical proof. Hindi na nila ito matatawag na gawa, gawa lang. Ang bigat sa dibdib ni Sinag ay unting naglaho. Sa wakas, mayroon na siyang panlaban. Hindi na siya isang baliw na babae na may obsesyon. Siya ay isang ina na may katotohanan sa kanyang panig. Umalik sila sa syudad, dala ang kopya ng mga pahina ng lubok at ang sinumpaang salaysay ni Nurse Kelia. Ang unang hakbang ni Attorney Liza ay ang file ng motion para dismiss ang restraining order. Pagkatapos, file sila ng isang kasong kriminal laban kina Lakas at Mahalina, kidnapping at falsification of public documents. Hindi na nagtago si Sinag. Sa halip, lumabas siya. Naglakad siya sa bayan, hindi nayuko ang ulo kundi taas noo. Ang mga tingin ng tao ay naroon pa rin, ngunit hindi na siya apektado. Ang kanilang mga bulungan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Isang hapon, habang si Lakas at Mahalina ay nasa gitna ng isang marangyang charity event, isang court sheriff kasama ang 2 pulis ang lumapit sa kanilang mesa. Ang ngiti sa mukha ng asawa ay biglang naglaho nang ihabot sa kanila ang isang makapal na sobre. Nakasagire at Mahalina Rosales, formal na sabi ng sheriff. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga katabing mesa. Pinatatawag kayo ng korte para sa isang preliminary hearing. Ang lahat ng mata sa hall ay napunta sa kanila. Ang mga kamera ng mga photographer ay nagsimulang flash. Ang perpektong mundo na kanilang itinayo ay nagsimulang magpakita ng mga bitak sa harap mismo ng lipunang gusto nilang pahangain. Nang gabing iyon, tumayo si Sinag sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya, pabalik, ay hindi na ang wasak na biktima. May mga bakas pa rin ng sakit sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, mayroon ng apoy. Isang apoy na hindi na mamamatay. Para sa iyo ito, Iraya, bulong niya sa kanyang refleksyon. Lalaban si Mama. Ang courtroom ay malamig at tahimik,
Isang uri ng katahimikan na nagpapabigat sa paghinga. Nakaupo si Sinag sa unang hanay, sa tabi ni Attorney Liza. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, isang kulay na sumisimbolo sa katotohanan at kalinisan na ipinaglalaban niya. Ilang hanay sa kanyang likuran, sa kabilang panig ng silid, ay nakaupo si Lakas. Ang mukha ay tensyonado at hindi mapakali. Si Mahalina ay nasa tabi nito, nakasuot ng itim. Ang mukha ay nakatago sa likod ng isang pares ng madilim na salamin, na parang isang biyudang nagluluksa para sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi sila nagkatinginan. Ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na nasusukat sa metro kundi sa 6 na taon ng sakit, pagtataksil, at ninakaw na mga sandali. All rise, anunsyo ng bailiff. Tumayo ang lahat. Habang pumapasok ang hukom, nagsimula na ang paglilitis. Ang unang bahagi ay tila isang malabong panaginip para kay Sinag. Ang abogado ni Lakas at Mahalina ay nagpresenta ng kanilang panig, isang kuwento tungkol sa isang desperadong babae na nagkaroon ng obsesyon, mga peking dokumento, at isang pamilyang ginugulo. Ngunit alam ni Sinag na ito ay isang palabas lamang bago ang tunay na bagyo. At dumating ang bagyo nang tawagin ni Attorney Liza ang kanyang unang testigo. The prosecution calls Jesus Alvarez to the stand. Dahang naglakad si Nurse Elvira patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat at dignidad sa buong silid. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat, ang biglaang pagpapalit ng schedule ni Mahalina, ang malusog na sanggol na isinilang ni Sinag, ang irregular posture sa nursery, at ang hinalang pagbabago sa medical chart. Pagkatapos, inilabas ni Attorney Liza ang lobok. Your Honor, I would like to present at Exhibit A, the personal logbook of Nurse Alvarez containing her contemporaneous notes from the night of the incident. Sinubukang harangin ng abogado ng depensa, ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, tinanggap ng hukom ang ebidensya. Habang binabasa ng malakas ni Liza ang entry mula sa lubok, naramdaman ni Sinag ang pagbabago sa hangin. Ang mga bulungan sa courtroom ay humina. Ang mga miyembro ng jury ay nagsimulang tumingin kina Lakas at Mahalina sa ibang paraan. Ang depensa ay sinubukang sirain ang kredibilidad ni Nurse Elvira. Tinawag siyang isang matandang ulyani na naghahanap ng atensyon, ngunit hindi na tinagang matanda. Ang kanyang mga sagot ay direkta, apat, at hindi nagbabago. Pagkatapos, iprinisinta ni Liza ang pangalawang bomba, ang resulta ng DNA test na isinagawa sa utos ng korte. Ang resulta ay pareho. Probability of maternity, 70 at 9. 990 at 9.0%. Ang panghuling testigo ay si Sinag mismo. Nanginginig siyang umupo sa stand. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang takot ay napalitan ng lakas na nagmumula sa isang ina. Isinalaysay niya ang lahat, ang sakit ng pagkawala, ang pag-asa sa isang pangalan sa papel, ang peklat, ang paghahanap ng katotohanan, at ang brutal na pag-amin ni Mahalina sa labas ng paaralan. Sinasabi ng depensa na ikaw ay emotionally unstable, Ginang Jimenez, sabi ng abogado ni Lakas sa cross-examination. Na dahil sa iyong grief, nakabuo ka ng isang fantasy. Hindi ba't posible yon? Tinitigan ni Sinag ang abogado. Pagkatapos, ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa jury. Ang pagkawala ng isang anak ay isang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit matatag. Pero hindi nito binubura ang memorya ng isang ina. Hindi nito binubura ang kanyang instinct. Maaring ninakaw ninyo sa akin ang 6 na taon, pero hindi ninyo maaring nakawin sa akin ang katotohanan na bawat hibla ng aking pagkatao ay alam at nararamdaman kung nasaan ang kanyang anak. Sa huli, si Mahalina ang isinalang.
Sa simula, nanindigan siya sa kanyang kuwento. Ngunit si Attorney Liza ay walang awa. Sunod ang kanyang mga tanong. Bawat isa ay idinisenyo para gibain ang pader ng kasinungalingan ni Mahalina. Nurse Rosales, hindi ba totoo na ikaw ay nag-file ng emergency leave isang araw bago ang insidente, ngunit bigla kang pumasok at nag-request na ma-assign sa delivery room? Hindi ko maalala. Hindi ba totoo na ang iyong sariling sanggol ay namatay dahil sa isang congenital heart defect, wala pang isang oras, bago mo inilista na namatay ang anak ni Ginang Jimenez? Nagluluksa ako noon. Magulo ang isip ko. Isang huling tanong, Nurse Rosales, sabi ni Liza. Ang boses ay bumaba, naging mapanganib. Nasaan ang birth certificate ng anak mong si Hiraya? Ang opisyal na dokumentong magpapatunay na ikaw ang nagsilang sa kanya. Katahimikan. Walang naipakitang birth certificate si Mahalina dahil wala itong maipapakita. Ang tanging birth certificate na umiral para sa batang iyon ay nakapangalan kay Sinag Jimenez, isang dokumentong itinago at pinalitan. Sa puntong iyon, pumigay si Mahalina. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang pagpipigil ay gumuho. Tinanggal niya ang kanyang salamin, ipinapakita ang mga matang puno ng galit, pighati at kabaliwan. Oh, ako na ang masama. Sigaw niya sa buong courtroom. Ang mga luha ay bumubuho sa anyang technique. Ginawa ko dahil pagod na akong maging pangalawa. Pagod na akong makita siyang masaya habang ako nagdurusa. Namatay ang anak ko. Ano pa ang gusto ninyong gawin ko? Hayaan na lang na mamatay din ang pangarap ko. Karapatan ko rin namang maging ina. Karapatan ko ring lumigaya. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-maw sa buong silid. Si Lakas ay napayuko. Isinubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Isang larawan ng ganap na pagkatalo. Hindi na nagtagal ang deliberation. Ang desisyon ay mabilis at pinal. Habang binabasa ng hukong manghatol, guilty sa lahat ng kaso, ang mga mata ni Sinag ay nasa iisang direksyon lamang, sa pinto sa likuran ng courtroom. Doon, nakatayo ang isang social worker, at sa tabi nito ay isang maliit na batang babae na may 2 tirintas, naguguluhan at natatakot sa lahat ng nangyayari. Si Hiraya. Pagkatapos ng lahat ng ingay, pagkatapos ng pagbagsak ng gelal ng hukom, ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Hinawakan ng social worker ang kamay ni Hiraya at dahan itong ginabayan palapit kay Sinag. Ang lahat ng tao ay tila naglaho. Ang tanging nakikita ni Sinag ay ang mukha ng kanyang anak. Dahan, lumuhod si Sinag para magpantay sila. Ang kanyang puso ay sasabog sa halong saya at takot. 6 na taon. 6 na taon ang paghihintay para sa sandaling ito. Hiraya, sabi niya. Ang boses ay isang mahinang bulong, puno ng pagmamahal na matagal nang naiton. Ako si Sinag. Ako ang. Hindi niya matapos ang sasabihin. Sa halip, binuksan na lang niya ang kanyang mga braso, isang paa niya yang matagal nang gustong ibigay. Atubili si Hiraya. Tumingin siya sa umiiyak na si Mahalina na kinukuha na ng mga pulis. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Sinag. Sa mga mata ng bata, mayroong pagkalito. Ngunit mayroon ding isang maliit na kislap ng pagkilala. Isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng isip, anging ng puso lamang. At pagkatapos, isang maliit na hakbang. Isa pa, hanggang sa ang munting katawan ni Hiraya ay nasa loob na ng kanyang yakap. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Sinag ang kanyang anak. Ang pakiramdam ay tama. Ang pakiramdam ay tahanan. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Ngunit bawat araw ay isang biyaya. Ang pagbuo
muli ng isang relasyon na ninakaw ng panahon ay isang prosesong nangangailangan ng walang katapusang pasensya at pag-unawa. Sa simula, si Hiraya ay tahimik at malayo. Para sa kanya, si Sinag ay isang estranghero na bigla na lang naging sentro ng kanyang bagong mundo. Tinatawag niya itong Tita Sinag, isang salitang magalang ngunit may pader pa rin sa pagitan. Hindi ito pinilit ni Sinag. Sa halip, binigyan niya si Hiraya ng espasyo at panahon. Ang kanilang bahay, na minsan ay naging simbolo ng kalungkutan at pagtataksil, ay unting napuno ng mga bagong alaala. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mga krayola sa papel, ng mga kartoon sa telebisyon, at ng mga mahihinang tawa. Isang gabi, habang nagbabasa si Sinag ng isang fairy tale book para kay Hiraya, bago matulog, bigla itong nagsalita. Bakit po umiiyak yung prinsesa? Tanong ng bata. Ang mga mata ay nakatutok sa larawan sa libro. Kasi, sagot ni Sinag. Akala niya na wala na ang kanyang nanay, pero hinanap siya ng nanay niya kahit gaano pa katagal. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Gaya po natin. Tumango si Sinag. Ang puso niya ay napuno ng pagmamahal. Oo, anak. Kaya natin. Ang pinakamalaking hamon ay ang gabi. Madalas managinip si Hiraya, magpanaginip tungkol kay Mahalina, tungkol sa courtroom, tungkol sa mga bagay na hindi pa lubos na naiintindihan ng kanyang murang isipan. Sa tuwing magigising itong umiiyak, atakbo si Sinag sa kanyang silid. Ayaapin ito ng mahigpit at kaandahan ng isang oyay na inaanda sa kanya ng kanyang sariling ina. Isang gabi, sa gitna ng isang masamang panaginip, nagising si Hiraya na humihikbi. Gaya ng dati, dumating si Sinag para pakalmahin siya. Habang yakap niya ito, naramdaman ni Sinag na humigpit ang yakap ng bata pabalik. Mama! Bulong ni Hiraya. Ang salita ay halos hindi marinig, na parang isang sikretong sinabi sa hangin. Natigilan si Sinag. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hinintay niya ang salitang iyon sa loob ng 6 na taon, at ngayong narinig na niya, ang pakiramdam ay higit pa sa anumang saya na kanyang naranasan. Ano yun, anak? Tanong niya. Gusto lang marinig ulit. Huwag mo po akong iiwan, Mama, sabi ni Hiraya. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Niyakap ni Sinag ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi anak. Pangako. Hindi ka na muling iiwan ni Mama. Mula ng gabing iyon, unting nagbago ang lahat. Ang tita, Sinag, ay naging mama. Ang aalinlangan sa mga mata ni Hiraya ay napalitan ng tiwala at pagmamahal. Magkasama nilang pinuno ang mga nawawalang taon. Nagpunta sila sa zoo, sa playground, sa beach. Bawat unang pagkakataon, ang unang paggawa ng sandkasto, ang unang pagpapalipad ng saranggola, ang unang Pasko, ay ipinagdiwang na parang isang malaking tagumpay. Minsan, habang nanonood sila ng balita sa telebisyon, isang pamilya na mukha ang lumabas sa screen. Sila Kasagere, mas payat at mas matanda ang itsura, ay hinahatulan ng kote sa kasong konspirasi at perjury. Nahatulan itong makulong ng ilang taon. Si Mahalina naman ay nahaharap sa mas mahabang sentensya sa kulungan ng mga babae. Pinatay ni Sinag ang telebisyon. Hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang napalitan ng kapayapaan. Ang kanilang parusa ay hindi na niya pinagkakaabalahan. Ang mahalaga ay ang kinabukasan na nasa harapan niya, kasama ang kanyang anak. Isang maaraw na umaga, dinala ni Sinag si Hiraya sa bayan ng Pag-asa, sa dalampasigan, kung saan madalas siyang
isang naglalakad noon. Magkahawak, kamay silang naglakad sa buhanginan, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay aapoy sa kulay kahel at rosas, isang pangako ng isang magandang araw. Mama, ang ganda po, sabi ni Hiraya, nakatingala sa langit. Oo anak, sagot ni Sinag. Nakatingin, hindi sa araw, kundi sa mukha ng kanyang anak na sinisikatan nito. Isang bagong umaga. Doon sa dalampasigan na yon, kung saan minsan ay naghari ang kalungkutan, ngayon ay puno na ng tawanan. Ang mga alon na dati, tila umaayon sa kanyang pagluha, ay ngayon, sumasayaw sa ritmo ng kanilang bagong buhay. Ang kanilang kuwento ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, luha, at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ng isang ina, isang pag-ibig na kayang tawirin ng panahon at lagpasan ng lahat ng kasinungalingan, ang siyang nanaig. At dito po nagtatapos ang ating kuwento. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang pinakamatibay na bigkis sa mundo ay ang sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito na pinamagatang ang pangalan sa papel. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sinag at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong atubiling i-like. Share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod. Paalam. At dito, nagtatapos ang madamdaming kwento ni Sinag at ng kanyang anak na si Hiraya. Isang mahigpit na yakap sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos, pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bigat ng bawat luha ni Sinag, ang dilim ng bawat pagtataksil, at ang matatawarang liwanag ng kanyang muling pagbangon. Ang kanyang kuwento ay hindi lamang isang simpleng salaysay. Ito ay isang salamin ng katatagan na taglay ng bawat babae, ng bawat ina. Naway baunin ninyo ang mensahe ng kuwentong ito na ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na hindi kailanman papatay, na ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas, at na sa kabila ng pinakamatinding sakit, laging may naghihintay na isang bagong umaga. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Anong bahagi ng kuwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin na magpatuloy sa paglikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso at buhay.